pag-park or pag-off ng isang automatic transmission, dapat pa bang ilagay sa neutral muna bago ilagay sa park, or pwede bang i-direct na agad sa park to? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-usapan natin ito, no? Actually, I think nagawa ko na itong topic na to, pero may nai-tag sa akin na question na yun nga daw, i-off niya yung sasakyan niya at dun sa shifter ng kanyang automatic transmission, dapat bang ilagay muna daw ba sa neutral bago ilagay sa park, o pwedeng i-direct na kagad sa park? Okay, ganito, idea lang mga paps ha. Kung kayo ay hindi bababa ng sasakyan, okay lang na ilagay nyo sa neutral. Okay, kumbaga kung hindi nyo na mapapatayin yung makina, okay lang, okay, na ilagay nyo sa neutral. Now, kung kayo ay bababa ng sasakyan, ideally, dapat ninyong ilagay sa park. Or kung papatayin ninyo yung sasakyan, or bababa kayo ng sasakyan, dapat ilagay nyo sa park. Pero yun nga, yung question doon is, dapat pa bang ilagay sa neutral bago ilagay sa park, o pwedeng i-direct na kagad sa park? Okay, ganito. Kung kayo ay nakapark sa isang location na pantay naman, okay, pantay, ibig sabihin walang tendency na umabante o umatras ang inyong sasakyan, from drive, pwede nyo na kagad ilagay yan sa park. Walang problema doon. Okay? Walang masisira. Kumbaga, ideally, from drive, so syempre naka-hold ka sa preno para nakahinto, so naka-drive ka, pwede mong ilagay kagad yan sa park, no? At iangat yung handbrake at tanggalin yung paa sa preno. Okay lang yun. Walang problema doon. Walang masisira. Okay, now, dito na kailangan mong i-apply yung procedure, okay, na kailangan mong dumaan sa neutral pag kayo ay nakapark dun sa mga inclined na location. Kumbaga, yung may tendency na bumulusok or dumausdos yung inyong sasakyan. So dito mo na kailangan i-apply yung sistema na kailangan mo munang ilagay sa neutral. Bakit? Ganito. Once kasi na nilagay mo yung kagad sa park, there's a big possibility na ang mag-hold ng weight ng inyong sasakyan para hindi umatras or bumaba ay yung tinatawag na parking pole. So yun yung parang hook na nasa transmission. So kumbaga, kung naka-inclined yung inyong sasakyan, there's a tendency na hawakan niya yung inyong transmission para hindi siya dumausdos or bumulusok. Okay, so yun yung pinaka-idea, no? So ano ba yung procedure na yun? Ako, baka magkamali ako Pero ganito, halimbawa, naka-hold ka sa naka-hold ka sa brake, no? So nasa drive ka. So ang gagawin mo dyan, ilalagay mo muna sa neutral. Okay? Then, pag nalagay mo na sa neutral, itataas mo ang handbrake. Okay? Pag naitaas mo yung handbrake, tanggalin mo yung paa mo sa brake pedal. At papakiramdaman mo kung aandar ba o aatras ba ang inyong sasakyan. So once na secure na yung inyong sasakyan, na-hold na nung handbrake ninyo yung weight ng sasakyan, pwede nyo nang apakan ulit yung brake pedal and ilagay nyo siya sa park. At saka nyo bitawan ulit yung brake pedal. Okay? So ganun yung procedure. Yun yung tama. Kasi ang idea lang naman dito ay para maiwasan na i-hold nung weight ng parking pole yung buong sasakyan. At kasi pag naputol yun at kung saan man mapunta yun na lupalop, hindi natin masasabi, baka pumasok yan sa mga gear at ang tendency masira yung mga gear natin sa loob ng transmission. Okay, kaya ginagawa lang naman yung procedure na yun kasi may tendency siyang maputol dahil nga sa bigat ng sasakyan and medyo maliit lang yun na hook. So ang tendency nun, pag masyadong mabigat is either kakalas yun or mapuputol o mababali siya. So kaya yun mga paps, kaya ginagawa yung procedure na kailangan mo munang ilagay sa neutral going to park pag naka-inclined ka or nakapababa ka, o inclined o pababa o pataas, no? At yun, para maiwasan mo rin yung instances, no, na minsan mapapansin mo sa automatic transmission matigas from park ilalagay mo sa drive, ang tigas tanggalin do sa park. Kasi yun nga, masyadong nakahook yung parking pole. Or minsan naman lumalagotok, no?
Kaya yun, para maiwasan niyo yung paglagutok nun o yung pagtigas ng inyong park, kaya ginagawa yung procedure na yun. Unlike kasi pag nasa pantay kang kalsada, wala namang instances na umatras ka or bumulusok ka. So kaya kayang-kaya ng sasakyan mo yung kahit yung parking pole lang. Meron pa nga ako nabasa, yung iba hindi na handbrake pinapark lang, okay na Kung nakalagay ka sa isang talagang pantay na kalsada, pwede naman, oo. Pero syempre kaya nga nilagay yung handbrake para gamitin pa rin, just for your safety na rin yan. So yun mga paps okay, so pagbababa kayo na naka-on ng sasakyan, dapat lagay nyo sa park at kung papatay nyo yung sasakyan. Now, kung hindi naman kayo bababa at naka-stay on lang yung sasakyan, okay lang na ilagay nyo sa neutral. Doon naman sa question na dapat bang ilagay muna sa neutral going to park o pwedeng dumiretso sa park, kung nasa pantay kayong kalsada from drive o going to park, okay lang, walang problema. Pero kung kayo ay naka-inclined na naka-park sa inclined na location, mas ideal na sundin nyo yung procedure na nasabi ko kanina, na hindi ko alam kung tama yung procedure. Pero yun yung pinaka-idea, no? Kumbaga siguro may question dun sa inyo is bakit kailangan mong iangat yung paa mo after mong i-handbrake, no? Ang idea kasi doon, para ma-sure mo na hino-hold ng handbrake mo yung weight ng sasakyan. Kasi mayroong ibang procedure na makikita ninyo na hindi na tinataas yung paa. Ang problema kasi doon, what if yung handbrake mo is nagmi-miss na? Kumbaga hindi ganun kaganda yung kanyang kapit. Kasi true time, yung handbrake natin, hihina ang kapit niyan. Lalo na pag nasa todo na yung taas niyan, pahina na ng pahina yung kapit niyan. So there's a possibility na kahit naka-handbrake, umaatras or umaabante yung sasakyan, So yun mga paps, yun yung pinaka-idea. Well, okay, so kung may suggestion kayo, additional information, or kung meron kayong opinion on this kind of question, you can comment down below. I highly appreciate that, no? Para at least mas marami pang makaalam. Kumbaga, ako personally, ang idea ko lang naman dito is to share idea, share opinion, para at least ma-enjoy natin yung pagkukotse with a minimal cost. So yun yung kung makikita nyo, minsan sinasabi ko tipid mode, go to your trusted mechanic. Ako kasi ang pinaka-idea ko is ma-share ko yung idea ko, ma-share ko yung opinion ko, yung suggestion ko, na mai-enjoy ninyo yung pagkukotse with a minimal cost. Kumbaga yung experience ko through time, na sabihin natin na parang opisina ko na nga itong loob ng kotse ko mas matagal pa ako dito yata kaysa sa bahay namin sa ngayon Kumbaga kaya mas yung experience ko in terms of driving, in terms of maintaining, yun yung sinishare ko sa inyo na gusto kong ma-enjoy ninyo, no? So yun mga paps, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. At sa Facebook, click mo lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.